Kinben Book 6, Chapter 87. Napatawag nga ng timeout si Coach Miranda at nakikitang hindi maganda ang mood nito dahil sa nangyayari. Malaki pa ang oras, pero ang score daw ng Kalapan ay papalapit na naman ang papalapit sa kanila. Si Benji nga ay parang ngayon lang nakita muling maging ganito ang nanay ni Mark. Pinagsabihan nga nito sina Ian Ponsalan at Brian Thompson sa ginagawa ng mga ito sa ilalim ng basket. Mas malaki raw sila kay magbuo, pero hinahayaan daw ng mga ito na matalo sila nito sa pwestuhan at sa pagkuha ng rebound. Billy, basta-basta ka na lang sumasabay kay Mendez. Ano ba ang iniisip mo? Mark at Benji, ano na? Nasa na ang best tandem ng Pampanga? Si Mendez lang ang gumagawa sa kanila, pero hindi ninyo matapatan. Ginagawa kayong katawa-tawa ng maliit na iyon sa mga manonood. Iyon ba ang gusto ninyo? Wika nga ni Coach Miranda na makikita sa mukha ang tila galit na pagsasalita. Nawala nga ang kakalmahan nito at may parte rin dito ang pagiging coach ni Isaiah Cervantes sa kalaban nilang team. Kumalma nga kayo. Dapat ay binibigyan ninyo kami ng idea kung ano ang gagawin. Malakas na player si Mendez, mabilis. Hindi ninyo dapat nilalang. Seryosong wika nga ni Parcon na hindi na nakapagtimpi na kumontra sa kanyang ina. Kung sisisihin ninyo kami, paano tayo mananalo? Dagdag pa nga nito na kinakuyom ni Coach Miranda. Sasagutin niya sana ang kanyang anak, kaso nang mapatingin siya rito ay bigla siyang napahinto. Nabalot ng katahimikan ng bench ng Pampanga ng mga oras na iyon. Napahinga na nga lang ng malalim si Coach Miranda at napailing sa kanyang sarili. Sorry, nasabi na nga lang niya at dito na nga niya kinuha ang kanyang board. Umupo nga siya at pinalapit ang kanyang mga players para tingnan ang kanyang mga ipapagawa. Ilang sandali pa nga ay makikita na lang ang pagtapik ni Mark Parcon sa balikat ng kanyang coach. Relax lang kayo. Pare-pareho tayo ritong may laban. Isa pa, kalimutan na nga ninyo yung gusto ninyong mangyari sa kalaban natin. Wala namang kaming pakialam diyan. At lalong walang pakialam ang kalaban. Basketball lang dapat. Hindi ba ikaw may sabi sa akin noon? Basketball lang dapat. Dagdag pa nga ni Mark Parcon at ginulo ng kanyang coach ang buhok niya pagkatapos marinig iyon. Oo na, kaya huwag kayong magpapatalo. May bago na tayong game plan at i-execute na ninyo ng maayos. Sabi pa nga ni Coach Miranda na napabuntong hininga na nga lang. Natutuwa siya na naging anak niya si Mark, isang anak na nakahiligan din ang esports na hilig niya noon. Sumigaw pa nga ang kanyang mga players sa pagpasok ng mga ito. Ang mga players naman ng Kalapan ay napahanda na sa pagdating ng team ng Pampanga. Si Mendez naman ay napaseryoso dahil ang nagtawid ng bola ay si Olis na kaagad namang hinarangan ni Maki Romero. Sina Ponsalan naman at Thompson ay lumapit sa basket at sa pagdikit ng mga katapat nila ay dito na nga sabay na tumakbo ang dalawa. Si Olis naman ay binigyan ng screen nila Serna at sa pagkaliwa nito ay dito na nga nagkaroon ng switching. Dinepensahan nga kaagad ni Mendez si Olis. Kaso nang sumabay siya rito ay dito nga siya bumangga sa screen ni Thompson. Ang tigas ng katawan nito at dito na nga rin biglang ibinato ni Olis ang bola dahil nakapag-cut na kaagad si Parcon mula sa depensa ni Ibanez. Makikita nga si Carlo na bumangga kay Thompson at dito naman si Magbuo na patakbo kay Parcon. Kaso sa paglapit niya rito ay bigla na lang niyang ibinato ang bola palayo at dito na nga napaseryoso ang mga players ng Kalapan dahil sila Serna ay biglang nagpakawala ng tres sa harapan ni Romero na hindi na nito natalon dahil isa itong hindi inaasahang pangyayari. Pumasok ang bola sa basket at dito na nga rin mabilis na dumepensa ang Pampanga. Hindi nga sila nag-celebrate sa rare score na iyon nila Serna. Bagko sa isang full court defense kaagad ang ginawa nila para sa mga players ng Kalapan. Napatingin na nga lang si Coach Isaiah sa oras at sa pagsambot ni Mendez sa bola ay agad itong tumakbo. Hinarangan siya nila Serna pero bigla niyang pinatalbog ang bola mula sa kanang kamay niya papunta sa kaliwa. Pinadaan nga niya ito sa kanyang likuran at pagkatapos noon ay isang mabilis sa pagkaliwa rin ang isinunod niya na naging dahilan upang malampasan niya sila Serna. Isang behind the back crossover iyon at nang mangyari iyon ay siya naman paglitaw ni Parcon. Sila Serna naman ay hinabol si Ibanez at dito na nga nagkaroon ng palitan ng defender na ikinaseryoso ni Coach Isaiah. Napaatras si Mendez. Ayaw na nilang maka-score agad kami. Hindi ito maganda kung magpapatuloy. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa pagkaliwa niya ay siya naman pagbangga ni Parcon sa screen ni Lee.
Umabante nga kaagad si Ricky at sa pagsabay sa kanya ni Punsalan ay siya ring agaran niyang pagbalik. Pinalapit niya ito at sa pagkakataong iyon ay dito na nga siya bumigla ng yuko at dumaan sa ilalim ng nakataas na braso nito. Isang duck-in move iyon at sa paglampas niya ay siya naman paglitaw ni Parcon upang ito muli ang bumantay sa kanya. Si Ricky naman ay napangiti at makikita ngang wala na rito ang bola. Ipinasa nga niya ito kay Marky Lee na mabilis na nagpakawala ng tres mula sa pwesto nito. Napaseryoso na nga lang si Marky dahil nasabayan siya ni Punsalan. Napangiti naman si Coach Miranda dahil tama ang ginawa ng player niya. Dahil nga roon ay nagmintis ang tres ni Lee at makikita nga rin na si Magbuo ay malayo sa basket. Si Parcon nga ang nakakuha ng rebound at hindi ito ikinatuwa ni Coach Isaiah. Ipinasa agad ni Parcon ang bola kay Lacerna at dito nga ay kalmado lang niya itong pinatalbog. Inuubos na nga nila ang oras at si Ibanez naman ay sinubukan itong agawan kaso iniwasan lang siya nito at bumigla ng hinto sa 3-point area. Doon na nga napaseryoso ang mga players ng Calapan City dahil sila Serna ay nagpakawala na naman ng tres. Sa muling pagpasok nga nito ay dito na nga nagwala ang Pampanga crowd dahil lumalayo na naman daw ang score ng team nila habang ang oras ay papaubos na. Dahil maganda ang depensa sa amin na Magbuo sa ilalim, oras na para gawin ni Benji ang kanyang pinractice nitong off-season. Sabi na nga ni Coach Miranda sa kanyang sarili at napangiti siya nang mapatawag na ng timeout ang Calapan City. Kasabay nga rin ito ay ang masayang pagbulo ni Mark sa buhok ni Benji habang pabalik ito sa bench nila. Ang lupit mo labo, sabi nga ni Mark at maging sina Olis at Punsalan ay ginulo rin ang buhok nila Serna. Nangiting-ngiti habang nangyayari iyon. 106-95 ang score ng mga oras na iyon at kung hindi ito magagawa ng paraan ng Calapan na ito ang magiging unang talo nila ngayong season. Makikita naman nga sa bench ng Calapan ng kaseryosohan. Sa nakita nga nilang ginawa ng Pampanga ay confirmed na nga na may shooting skills sila Serna na hindi nakikita nitong nakaraang season at nitong mga nakaraang mga games. Hindi na ninyo pwedeng basta iwanan sila Serna. 2 tres na ang nagawa niya. Marlon, huwag mo nang iiwanan ng ilalim at Marky, mag-focus ka na rin muna sa painted area. Hayaan mo na si Ricky at Maki sa labas. Carlo, kumusta? Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at napatango naman si Carlo dahil wala siyang magawang mabuti ngayon sa loob ng court. 11 na ang lamang ng kalaban. Kaya pa natin itong mahabol pero kailangan nating mapigilan silang umiscore. Kapag nakuha ninyo ang rebound, ipasa kaagad ninyo kay Ricky. Maki, hindi mo ba kayang unahan si Olis? Mabilis ba talaga siya? Dagdag pa nga ni Coach Isaiah at si Maki naman ay napatango. Maganda na ang ipinapakita natin kanina, pero talagang magaling sa adjustments ng kalaban. Ganito rin ang mararanasan natin sa iba pang top teams kapag nakaharap natin sila. Ganito ngayon ang gagawin natin. Ricky, ito na ang oras para maging pure point guard ka. Nasanay na sila na pumupuntos ka kaya kumanda na kayong 4, tumira agad kayo. Huwag na kayong mag-hesitate, magtiwala kayo sa rebounders ninyo. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah at dito na nga napaseryoso ang kanyang mga players. Makalipas nga ang ilang segundo pa ay dito na nga sumilbato ang referee, hudyat na ang timeout ng Calapan ay tapos na. Sa pagpasok nga ni Ricky sa loob ng court ay sinalubong na kaagad sila ng malakas na cheer ng mga taga Pampanga. Full volume na nga ang mga ito at tila wala na raw itong atrasan. Defense! 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 Ito nga ang sunod na maririnig ng sambutin na ni Mendez ang inbound pass mula kay Magbuo. Agad nga rin siyang inunahan ng 4 niyang mga kasamahan at sa pagdating niya sa harapan nila Serna ay dito na nga siya mabilis na umabante upang ito ay agad na lampasan. Ibibigay ko na ngayon ang bilis na mayroon ako, sabi nga ni Ricky sa sarili at makikita na nga ang pagharang sa kanya ni Parcon habang sila Serna naman ay mabilis na tumakbo kay Carlo. Mula naman sa kaliwang panig ay bumigla na nga ng takbo si Maki at si Olis nga ay napaseryoso nang maiwanan siya nito dahil sa screen ni Magbuo. Sa pag-atras nga ni Mendez ay dito na nga niya pinakitaan si Parcon ng malupit niyang ball handling. Napangiti naman si Parcon at sa paghinto ni Mendez ay dito na nga ito bumigla ng talon na agad namang sinabayan ng nasa kanyang harapan. Si Maki naman ay tagumpay na ang pagkat at sa pagbato ni Ricky ng bola ay siya naman pagsulpot nila Serna para sambutin ito.
ipapasa mo kay Romero ang bola. Sabi nga sa sarili nila Serna, kaso papunta sa likuran ang naging pihit ni Mendez sa ere. Si Carlo Ibanez nga ang sumambot noon at wala nang tigil-tigil pa. Itinira na nga niya kaagad ang bola mula sa 3-point area at hinalit nga nito ang basket nang pumasok iyon. Kaso 2 puntos lang ang bigay ng referee dahil nakadikit pala sa guhit ang dulo ng sapatos ng manlalarong gumawa noon. Marahan tuloy ng hinayang ang mga players ng Kalapan, pero ayos na rin daw ito dahil nakapuntos pa rin sila. Paglapag nga ni Mendez ay agad na niyang tinabihan sila Serna. Si Ibanez naman ay tinabihan na si Parcon at dito na nga rin makikita ang full court defense ng Calapan City. Si Thompson naman ay napaseryoso sa nangyayari pero agad na niyang ibinato papunta sa court nila ang bola. Dito na nga kaagad na kumaripas ng takbo sina Olis, Parcon at Lacerna. Dumating na nga ang bola sa court nila at sa pagsambot ni Parcon dito ay siya naman pagsulpot ng mabilis na si Mendez. Hinaklit nito ang bola kaso nagminti si Ricky sa paghuli. Napangiti naman ng marahan si Parcon at bigla niyang ipinasa kay Lacerna ang bola na alam na raw ang gagawin. Kaso na-intercept ito ni Romero at nang makita ito ni na Olis at Lacerna ay dito na nga sila napahakbang papunta rito. Si Maki naman ay mabilis na umatras at makikitang ibabato na nito ang bola pabalik sa side nila. Napahakbang tuloy pa una ang kanyang mga kalaban kaso sa likuran ni Romero napunta ang bola at si Ricky Mendez nga ang sumambot nito. Sa pagtingin nga rito ng mga kalaban ay siya naman pagbato nito sa bola ng malakas. Isang long pass iyon na agad na sinambot ni Magbuo na nasa harapan na ng basket. Pinostehan nga nito si Thompson at sa kanyang pagharap at paghawak sa bola ay dito na nga napangiti si Magbuo dahil napatalon kaagad ang kanyang defender. Malayo nga si Punsalan doon dahil si Markili ay pumwesto naman sa corner 3-point area. Habang nasa ere naman si Thompson ay dito na nga tumalon si Magbuo at dumakdak sa harapan nito. Sumilbato nga ang referee at kasunod din noon na yung pagbagsak ni Thompson dahil sa lakas ng katawan ng katapatan niya. Natahimik din ang crowd dahil doon at sa paglapag ni Marlon ay dito na nga rin ito napakuyom at napatingin kay Mendez na nasa kabilang side pa ng mga oras na iyon. Binago rin ang Kalapan ng kanilang gameplay. Balik point guard na uli ang galawan ni Mendez at mukhang mas maganda yata na ganito ang ginawa nila simula kanina pa. Sabi nga ni Kyrie na napatingin kina Mark Parcon ng oras na iyon. Ang lakas nga talagang sentro ng isang ito. Biruin mo, napabagsak niya si Thompson na mas malaki sa kanya. Dang pa ang ginawa niya sa pump fake move na iyon. Sabi naman ni Paul Quintos, ang sentro ng Makati Blazers. Kaya mo ba siya? Seryosong tanong naman ni Knight Abad. Habang tumatagal, parang nakakaramdam ako ng lakas mula sa kanya. Parang sa oras na magkaharap kami, ay baka inihahanay na rin siya sa mga malalakas na sentro ng liga ngayong taon. Sagot naman ni Quintos na ikinangiti naman ni Knight Abad. Hindi pwedeng basta maliitin ng kahit sinong team ang Calapan City. Parang habang tumatagal, ay may mga players silang nahahasa. Kagaya na lang ng sentro nilang iyan. Sa isang malakas na team, palagi talagang may advantage ang point guard at center duo. Isang bagay na kailangan nating magawa ngayong season. Sabi pa nga ni Abad na napatingin sa point guard nilang si Jeron Recto. Malakas na ang Makati Blazers dahil sila ang defending champion. Kaso alam ni Abad na kailangan din nila ng isang magaling na playmaker upang mas lalo silang maging mas malakas na team. Naging 106-100 nga ang score nang maipasok pa ni Magbuo ang bonus free throw niya. 6 na nga lang ang lamang ng Pampanga at sa pagpunta ng bola kay Lacerna ay agad nitong ipinasa ito kay Olis. Sa pagharang dito ni Romero ay agad niyang ibinigay naman ito kay Parcon. Pagkatapos noon ay biglang ibinalik ni Parcon ang bola kay Lacerna na bumigla na naman ang talon na kung saan ay mabilis nang naharangan ni Mendez. Pero fake move lang pala iyon at sa paglampas ni Lacerna ay pasimple pa niyang tinuunan ng katawan si Mendez. Kasunod nga noon ay ang paglayo nito at pagpwesto na naman sa 3-point territory. Ikinaseryoso naman ito ng mga players ng Kalapan. Sa paghabol nga ni Ibanez ay dito na nga rin makikita ang isang biglaang bounce pass ni Lacerna kay Parcon. Napangiti pa si Lacerna at dito na nga rin makikita ang pagseryoso ni Parcon na isang mid-range shot ang pinakawalan. Sa pagbitaw niya ay siya naman paglitaw ng mga palad ni Mendez na itinodo ang kanyang pagtalon. Nagbaka sakali siyang maaabutan niya iyon at kahit hindi niya natamaan
Nagawa naman niyang pagmintisin ang tira ni Mark Parcon. Umalingaw-ngaw na nga lang din ang malakas na pag-rebound di magbuo sa bola na ikinakuyom na lang ni Coach Miranda dahil wala na raw talagang magawa ang kanyang mga big man sa lakas na mayroon ang manlalarong iyon. Paglapag nga ni Magbuo ay bigla na lang siyang napatingin kay Mendez. Bigla nga niyang ibinato ang bola at nagulat na lang ang mga players ng Pampanga dahil ang tumatakbo ng si Maki Romero ang pinasahan nito. Si Olis naman ay itinodo ang paghabol dito kaso nang lumampas siya ay siya namang paghinto ni Romero. Sa kanya namang pag-abante ay dito naman bumigla ng talon si Maki Romero sa 3-point area na napangiti na lang dahil si Olis ay sa landing area niya lumapag. Sumilbato nga agad ang referee at kasunod noon ay ang pagpasok ng cold-blooded 3 ni Maki Romero sa harapan ng kanyang matinding defender na alam niyang nakakaramdam na ng pagod.